Tuloy sa mga balita ngayon tanghali sa Navotas. Todas, yung isang dalaga makarang lumaklak ng lason sa lobo ng kanilang bahay sa North Bay Boulevard South. Sinubukan pang isugod sa Tondo Medical Center si Carlota Aure y Claudio, 26 anyos, pero naideklara na itong dead on arrival. Uminom ho siya ng silver cleaner. Ayon sa Station Investigation Unit ng Navotas PNP o Police, nauna rito'y nakipag-inuman muna ang biktima sa kanyang pinsan na si Abigail Norales Aure. Kalagitnaan ho ng inuman, nagpunta muna sa banyo yung biktima at pagbalik ay bigla na lamang ho natumbat, bumubula na yung bibig. Kaya ito'y isinugod agad sa ospital. Isang bote ng silver cleaner ang wala ng laman ng matagpuan sa lugar. Inalampa ng otoridad kung may problema ho bang mabigat yung dalaga sadyang nagpakamatay. Balikan natin yung change of command kanina. Bagong AFP Chief of Staff tiniyak ang non-partisan sa kanilang hanay. May report si Rhea Mamogay. Rhea, iradyo mo. Magiging non-partisan ang hanay ng Armed Forces of the Philippines para sa gaganaping midterm 2013 election. Ito ang tiniyak ng bagong AFP Chief of Staff na si General Emmanuel Bautista. Aniya bilang pangunahing mandato ng AFP kapayapaan sa bansa, tinitiyak na rin daw na magiging maayos, mapayapa ang gagawing eleksyon. Susuportaan niya sila sa PNP at COMELEC at iba pang ahensya ng gobyerno para sa matahimik na eleksyon. Kaugnay sa speech na isinagawa ni Bautista sa change of command dito sa Campo Aguinaldo, tiniyak din niyang ipagpapatuloy lamang niya ang mga benepisyong nakukuha ng mga sundalo, partikular ang pabahay para sa mga ikat ang pagpapataas pa ng kalidad ng mga kagamitang pandigma ng sandatahang lakas. Sa huli hinihiri ni Bautista ang tulong ng publiko para mas magampanan aniya ng AFP ang kanilang tungkulin. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Yung resolusyon para sa pagbibigay ng maaga ng CCT benefits, ihahain sa Lunes. Mariport si Conde Bata. Conde, iradyo mo. Ipag-uutos ng oposisyon sa Kamara na ibigay ng mas maagang benepisyo ng mga miyembro ng Conditional Cash Transfer o CCT program. Ito ay upang matiyak na hindi magagamit sa pangangampanya ng mga kandidato ang pondo para sa CCT. Ayon kay House Minority Floor Leader Danilo Suarez, sa Lunes sa muling pagbubukas na sesyon ay mag-aain sila na resolusyon na magbibigay direktiba na ibigay sa mga CCT beneficiaries ang kanilang benepisyo ng 9 months in advance. Paliwanag ni Suarez na kung gagawin ito ng mga kandidato ay mawawala ang duda ng mga tao na gagamitin lamang ito para makadagdag sa kanilang botos. Ng Pebrero ay umpisa na ng kampanya ng mga kandidato para sa pagkasenador para sa nalalapit na 2013 midterm elections. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak RMN. DZXL Bulat Palaro. Hoy, sa kabilaho ng paghingi ng tawad kay People's Champ Manny Pacquiao, ipapatawag pa rin ng Philippine Medical Association si Private Hospital Association of the Philippines President at PMA member Dr. Rustico Jimenez. Ito ay kaugnay pa rin sa naging pahayag nito kay Pacman na nakita niya umano ng senyales ng Parkinson's disease. Pero umalmal dyan si Jimenez. Kaugnay sa tila pamemersonal sa kanya na presidente ng PMA at sinabing hindi na dapat umabot sa isang press con pa yung naging pahayag nito sa boksingero. Pinalalaki lamang anya ito ni PMA President Dr. Modesto Llamas para sa re-election nito sa asosasyon at pagtatakip sa pagkukulang nito sa serbisyo. Matatandang sinabi na rin ni Pacquiao na hindi niya kakasuhan si Jimenez sa kabilahon ng naging negatibong pahayag nito sa kaniya. DZXL Showbiz Balita. Oy, may balita si Loli. Hey, Loli. Hi, everybody. Hello to you and to one and all. Happy eating yung mga nakanganganaho na ngayon. At yung mga hindi daw makapagsalita rin punong-puno yung bunganga. Easy dahan-dahan lang Eat healthy so you can live plenty. Malamig-lamig ang panahon kasing lamig ngayon ang sitwasyon ni Sara Labati dahil malungkot yung kanyang situation. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Si Claire de la Fuente yan, di ba? Ang laki-laki na niya ngayon. Ang laki-laki na nung kanyang restaurant dyan sa Macapagal Boulevard. Diba? Libreng plugging pa, Inamin ni Richard Gutierrez na nalulungkot siya sa naging alita ng kanyang girlfriend at ng network mother.
Say ni Richard, mahal niya si Sarah. Pero mahal din niya yung kanyang network mother kung saan siya lumaki. Lumaki na nga ba? Oh. Wish ng aktor, sana daw ay hindi na lumaki yung ganon. Nang ganon yung issue sa dalawa. Gayun pa man, naniniwala si Chard na mahusay na artista si Sarah. At ang katunayan pa nga laging on time. On time daw siya. She comes on time. She keeps coming on time. At magaling umarte. At kumanta. Ang galing-galing niyang kumanta. She sings very well. Oh. Kaya nga daw nakuha ng actress ang kanyang pansin. Kaya ngayon, nasa Switzerland si Sarah, pero babalik pa rin daw ito kapag nakahirap naman ito, nakahaon. Para bang nakabangon na mula sa matinding stress. Kaya, think first before you say something. Kaya nga, sayang, di ba? May problema. Ganda-ganda niya. May problema siya ngayon. Malaki. Well, that's it for the noontime showbiz. I'm Lolly. I love you because you love me. Itigas ka. Hey, Lolly. Ano yung kanta na yun? Sayang. Medyo madulas. Laki-laki na nga ni Claire Ang balitang panghimagas. May kwento tayo. Ito si PB para ikwento tayo sa Himagas Pang. PB ko. Hello po, magandang tanghali mga kasama. Bago ka tuluyang iko-correct lang daw ni Tita Grace dahil kahapon hindi siya makaget over. Di ba kahapon? Tinanong namin kung ilang taon na yung asawa ni Abraham sa, di ba? Hanggang kanina pumasok siya sa aking opisina. Pumasok talaga siya sa... Akala ko sino, may daladalang laking libro. Bible. Tapos? Bible. Pinabasa sa akin yung nabasa. Sa unang anong kwan yun? Unang libro. Di ba? Genesis. Basa verso metriko 1, 2, 3 yan. Lumakan sa doon ang edad ni Sarah. yung asawa ni Si Abraham. Si Sarah ba yon? Sarah? Ito yung Sarah na yung iba naman yung Sarah kanina ni Richard. Si Sarah, kung biro mo, si Sarah, nasa Bible pala yan, ha? Ang edad pala ni Sarah siya ay 99. 99, di ba? 99 years old. At hindi daw kahapon kasi medyo nalito lang daw siya. Nawala yung orientation niya, nawala yung mga Bible study niya. Kahapon sabi niya 49, naging 80 plus, naging 96. So kulang ng 4. So kompleto na nga, 3 pala kulang. 99, 49 kahapon, kulang. Dami na. Now we know. Dala pa niya in the Bible. Alright, thank you Lord. Thank you Lord. Balik sa'yo, Pipi ko. Hindi naging matagumpay ang strategiya ng isang magnanakaw sa maliit na tindahan sa Sutton, South London dahil sa paggamit nito ng boxer shorts pantakip sa kanyang mukha. Ang 40 anyos na si Tazviona Bibi ay malinaw na nakita sa CCTV na tinatakot ang kahero gamit ang kutsilyo upang ibigay nito lahat ng pera sa kaha niya. Madali namang nakatakbo ang kahero papalabas ng tindahan at agad itong kumuha ng pamukpok sa magnanakaw. Buti na lang. Gayon pa man ay nakatakbo pa rin ang magnanakaw at saka tinanggal ang boxer shorts sa ulo at itinapon sa kung saan ang kutsilyong gamit nito. Pagkaraan ng sandaling oras ay agad naman itong nahuli ng mga otoridad at siya ay makukulong ng hanggang 3 taon. Yan. Makukulong tapos gamit niya yung kanyang boxer shorts. Nakatakip ganoon. Alright. Thank you so much. Kan DZXL Sinwon, Chong Sinwo, Sir Phoebe, Tatak RMN. At kasama niyo po sa DZXL News Center, ako po si Phoebe, Tatak RMN. Yan. Yun. Ganda, no? Shishi. Moshi. Oy, Lunas Kalusugan. Tuwing gabi, 7:30 to 8. Paalam na. Papaalam. 7:30 to 8. 8:30 to 9 pala, di ba? 8:30 to 9. Yan. Paalam na ho ako, ha. Dire-diretso hong naglalagablab ng mga balitang tatakaramen ang inyong napakinggan.
Dito lamang sa DCXL 558. Wala ho si Buddy Muna sa tanghali ho ngayon ng Thursday, January 17, 2013. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko from the city of Zambo, Elisares Primo Hermano. Ako si Weng de la Peña. Boy Tatak, RMN. Naglalakad lang sa 558. Sumainyo ang 15 minutong